Hello guys, welcome back sa ating channel. MRT7 Update, North Avenue Station, Gansan, Jose del Monte, Bulacan. Ito po yung ating drone shot mga kababayan. Full blast na po dyan. Soon, ganito na po. Ito po yung LRT1 na ating pinapakita. Mula dito po sa may West Avenue, ipapakita po natin. Mula dito hanggang pinakadulo mga kababayan, ang ating pinaka-update. Makikita nyo dito po sa may West Avenue ay eto na po ang kanilang mga ginagawa. Napakarami na rin po ng mga gumagawa po dito. Ayan, makikita nyo po, tuloy-tuloy po ang paglalatag ng mga concrete spearhead tsaka concrete girders po dito. Ayan. Tuloy-tuloy na po ang mga gumagawa dito sa may MRT7. Inaasahan po ang MRT7 ay partial operation ay 2027. Dati po 2026 no. Naurong po 2027 na po ang partial operation. Abangan po natin hanggang saan po matatapos ang kanilang mga ginagawa. Meron na po kasi mga progress no, ng mga station. Mula dyan sa may SM Fairview, tapos na rin po yan. Nakaready na rin po. At yung mga iba't ibang mga station pa. Yan, dito po sa area na to makikita nyo napakaraming mga heavy equipment dyan. Tuloy-tuloy po, ayan, ang mga concrete girders, nakalatag na rin po yan dito sa may area na to. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV at ito yung pinaka ground shot and drone shot na ipapakita natin dito po sa may MRT7 na inaasahan ng ating mga kababayan na ito'y matapos na po at napakalaking tulong pag matapos po ang MRT7. Yan, na pinapakita po natin na ito po ay 22.8 kilometers mga kababayan no. Na kung ikaw magbabiyahe ay ako nakamotor ako, kulang-kulang 1 oras ang aking biyahe. Pag ikaw nakasasakyan ay grabe po no, umaabot ng 1.5 oras, depende po yan. Pag rush hour ay umaabot ng 2 oras ang biyahe dyan. Mahigit pa no, pag mga rush hour talaga. Pero pag mga gantong oras na alas 12 okay naman po. Mga kulang-kulang 1 oras ang biyahe. Ayan, nakikita niyo po ninyo, yan po yung mga gumagawa nito. Pero pag natapos po ito, wala na pong 30 minutes ang biyahe dito. Yan ang pinakamaganda. Iwas traffic, mabilis ang biyahe at connect na po yan. MRT7 to MRT3, yan. At sana itong LRT1 ay matapos na rin para ma-connect na po papunta sa may Cavite. Yan, nakikita nyo napakaraming mga gamit dito at nandito yung mga heavy equipment nila at napakarami ng maraming gumagawa dito sa area na to. Ayan o, bantay sarado yan ng ating mga security guard dyan dahil nakalatag yung mga gamit ng mga bakal. Ayan. Ito po yung porting station na ating inaabangan mula dito sa may North Avenue sa Jose del Monte, Bulacan at soon maiko-connect po ito sa mga hinaharap dyan po sa mga ginagawa ng airport diyan po sa may Bulacan. Yan po ang isa sa mga plano ni Mr. Ramon Ang na gagawin in the future. Sana ay maituloy na no, pag nagawa ang airport sa may Bulacan. Dito sa may area na papuntang EDSA, nakapaglatag na po sila ng mga concrete girders dyan. Ito po yung pinaka-drone shot natin. Makikita nyo po yung North Avenue, malapit na rin matapos yan. Yung common station, gawa na po yung common station, i-connect na lang po sa may LRT1 at sana magawa na po itong common station na to. Napakatagal na po ito at nabinbin na, napatigil lang po dahil sobrang bagal po ng mga gumagawa dito. Pero tapos na rin po yung station dito mga kababayan. Itong common station na magkoconnect LRT1, MRT3 tsaka MRT7 no? At soon ang Metro Manila Subway na ating inaabangan na bali-balita ay magpa-partial operation din po yan no? Yan ang ating aabangan. 2028 sana no, matapos nila no, ang MRT7, ang Metro Manila Subway din. Dito sa area na to makikita ninyo, ayan no, tuloy-tuloy naman po nito ang gumagawa. Itong building dito sa right side na to, gawa na po yan na magko-connect sa may MRT3 tsaka MRT7 tsaka LRT1 na ating ipinapakita. Dito sa may SM North, makikita nyo, na-connect na rin po nila dito sa may SM North. At ito na po yung pinaka ginagawa na progress na po nito ng MRT7 North Avenue Station.
Yan, or joint station na tinatawag nila. Yan. Bumili na po, pinaka-underground na po, no? Dito sa area na to. Nandiyan na po yung mga gamit nila. Ito tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang ginagawa. Makikita niyo po, buo na po yung station. Meron ng pinaka-cover. At talagang yung loob na lang po yung kanilang ginagawa. Medyo mahaba pa po, no? Ang kanilang talagang aabot po ito sa 2027 ng partial operation. Kung ito yung magtuloy-tuloy po, ang dadami ang mga nagtatrabaho po dito. Yan ang ating aabangan sa mga hinaharap dito po sa may MRT7. Ang nagiging problema na lang po yung pinakadulo sa may San Jose del Monte, Bulacan, ay may mga right of way pa po doon na problema, kaya medyo matatagalan doon sa area na yun. May papakita rin po natin yung pinakadulo, mga kababayan. Dito, grabe po talaga dito pag mga rush hour. Sigurado po yan, dahil dito po tayo dumadaan, ay nagkakaroon talaga ng heavy traffic dito sa area na to. Yan. Kaya kung dadaan ka, doon ka na dumaan sa may Quezon Avenue, shortcut ka na doon papuntang Commonwealth. Kung ikaw ay nagmamadali, no? Huwag kang dadaan dito sa mga rush hour na area na to. Dahil makikita na po ninyo, no? Makikitid na po yung mga daanan dito. Itong left side natin, yung pinaka golf course ng Veterans Hospital, kung saan nandito po yung pinaka station ng Metro Manila Subway. Dire-diretso po tayo mga kababayan, like and comment and share kung ano masasabi niyo po dito sa ating pinuntahan. No, mga kababayan, ito ay dire-diretso ng ating update para ipakita sa inyo na kung ano na po yung pinakakaganapan dito sa area, ano na ba yung mga pagbabago, ano na po yung kanilang mga natapos na station na ating mga dinaanan. Yan po ang ating pinaka-latest update. Yan, dito po mga heavy equipment pa rin po ng mga steel girders na mga nakalatag dito. Pakonect po yan dyan sa may North Avenue. Yan, dito na po nila nailatag na po yung ibang mga gamit nila. Makikita nyo sa area na to. Okay, dire-diretso po tayo mga kababayan. Ang next station ng Quezon Memorial Circle Station na po tayo. Ito na po yung pinaka-underground na dadaanan po dito. Yan na ating ipinapakita. Dire-diretso po yan. Sa lahat ng mga gustong mamasyal, itong right side, pinakamagandang pasyalan yan. Napakaraming mga puno dyan at may mga zoo rin po dyan. Itong wildlife. Yan, isa sa mga magagandang pasyalan. Ito na po yung pinaka-underground. Nakikita nyo po yung pinaka-drone shot natin. Ang good news mga kababayan, no? Gumawa na po sila ng pinaka-underground dito na may coconnect po dyan sa may Quezon Memorial Circle Station. Yan, no? Nakikita ninyo. Ito na po, tuloy-tuloy na rin po yung station dito, no? At ang good news yan, ay ang dami rin na po mga gumagawa dyan. Yung mga last na update natin yan, kinakalawang na yung area na yan, eh. Pero ngayon ay tuloy-tuloy na. Ayan, nakikita na po natin yung mga progress ng mga lahat ng mga station ay soon, no? Napakalaking tulong po itong MRT7. Pag natapos na po ito, ay napakarami ng mga trabaho at napakabilis na po ng mga biyahe ng ating mga kababayan. Yan po ang ating inaabangan at inaasahan. Nandito na po tayo sa may Quezon City Circle. At kung saan nakalibing po ang ating Presidente Manuel L. Quezon dito po sa may Quezon City Circle. Napakaraming mga pasyalan din po dyan. At yan po mga nagja-jogging. Nandiyan po yung mga sasakyan ng lahat ng mga presidente. Dito lang po yan sa may Quezon City Circle. Yan, pwede kang bumili ng mga halaman dyan. At ito na po yung City Hall sa ating right side. Makikita ninyo yan. Sa lahat ng mga naghahanap ng mga housing project ng government, nandito na rin po yung NHA, National Housing Authority. Nandito rin po yan sa right side na mismo, katabi ng City Hall. Sa lahat ng mga pabahay ng gobyerno, nandito po makikita yan. Itong right side na to, itong Kalayaan Road, Avenue, yan, dyan, yung nakikita yung building sa right side. Yan na po mismo ang National Housing Authority, kung saan lahat ng pabahay ng gobyerno sa Pilipinas, diyan po kayo mag-a-apply kung meron pang mga bakante. Ayan, kasi nakaraan na video natin, no, yung mga ginigibang bahay diyan sa may Valenzuela
ay nailipat na po sila sa Cavite. Ayun nga lang po, ang pinaka problema po talaga doon yung hanap buhay sa Cavite. Yan. Pero may sarili ka ng bahay, mura lang, no? Iba wala talang babayaran doon. Yun po ang pinaka maganda. Meron ka ng sariling bahay. Okay, dire-diretso tayo. Papunta na po tayo ng Commonwealth. Eto na po, right side na po tayo dito mga kababayan. At eto na po ang next station na ating University Station po ito mga kababayan. Nakokonek mismo sa UP Diliman. Yan, kung saan nag-aaral ang ating mga pag-aaral dito sa UP, University of the Philippines. Yan, i-connect na rin po yan dito. At napakabilis na po ng mga biyahe mga nag-aaral dito sa UP. At diretso na po dito sa may University Station na ating ipinapakita. Ayan, tuloy-tuloy na rin po. Nagkaroon na po ng cover yan. May bubong na rin po itong University Station. At eto, meron tayong nakikita, no? May mga gumagawa na rin po dyan pero konti pa lang. Sana tuloy-tuloy na rin po yan ng University Station. Dahil nalalapit na po, no, ang pagbubukas ng MRT-7. Malapit-lapit na po yan. 2027. Yan. May isang taon pa po. Pero malalapit-lapit na po yan. Dire-diretso po yan mga kababayan na ating inaabangan. At libo-libong mga kababayan natin ang makakatipid, no? Lalo na sa mga nagtatrabaho, mga estudyante, papuntang Manila. Ayan. Na sana matapos nga po yung LRT1 ng Common Station, no? Dahil para i-connect na po, no? MRT3, MRT7 at LRT1. Ayan. Dahil napakaganda pag na-connect na po iyan. Dito naman maganda naman po ang daanan dito, espaltado, smooth na smooth ang ating takbo, no? Medyo wala pang traffic kasi alas 12 tayo bumiyahe. Kasi pag mga rush hour na po ay grabe po talaga dito, punuan etong area na to. Yan. Hindi ka na talaga makakadaan. Sobrang bagal. Pero ngayon ay smooth na smooth pa ang ating biyahe. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV at salamat sa inyong lahat dyan. Sa ating mga OFW na laging gusto nilang makita yung kanilang mga lugar dito sa may eto na po ang next station ng Tandansora. Yan, mga nakatira sa Tandansora Station, Tandansora. Yan, eto na po yung station, buo na po ito. Yan, talaga may connect na. Ayan, ginagawa na rin po mismo yung tawiran ng babaan ng right and left side dito. Ayan. Tuloy-tuloy na rin po dito sa may Tandansora Station. Itong area kasi nito bawal magpalipad dito ng drone dahil meron dito mga jammer. Higupin yung drone mo. Nangyari na po yan sa mga iba natin mga kasama. Dire-diretso yan mga kababayan at ipapakita po natin dito sa area na to. Okay naman po ang ating dinadaanan na. Ito, right side dito, papuntang shortcut po yan, papuntang Pasig. Yan. May shortcut din po dito daanan na to. Ayan, nakikita na po natin yung mga progress, no, mga kababayan dito sa ating MRT-7 na tuloy-tuloy nating inaabangan at binibigyan kayo ng mga impormasyon na ano na po ba ang nangyayari dito sa may MRT-7, ano na po yung mga progress. Ito na po iyon, mula dito sa may North Avenue, dire-diretso tayo yan. Okay po, ang ganda ng daanan dito sa may Commonwealth mga kababayan. Dito sa area na to, kitang-kita nyo naman po yan, smooth na smooth ang ating mabilis ang nagiging biyahe dito sa area na to. Yun ang ating masasabi dyan. Yan, diretso pa rin po tayo dyan. Ito po ay ground shot na pinapakita natin
dire-diretso natin, nakuha natin dito. Para makita po ninyo na ganito na po yung pinaka-progress dito sa may Commonwealth, no? Laki na rin po ng mga pagbabago dito. Yan. Ang nagiging problema lang natin dito talaga, medyo umaambon na. Kaya at makikita ninyo yung camera natin ay ito naman ang next station, ang Don Antonio Station, mga kababayan. Ito, gawa na rin po ito. Bali talaga yung loob na lang po ang kanilang inaayos diyan. Ayun, meron na nakikita ng mga labasan ng ng init, no? Ayan, no? Buong-buo na po mismo yung station dito. Yan, na ating ipinapakita. Ang Don Antonio Station. Yan. Ito yung mga unang mga station na mga natapos na nila. No? Mga ilang mga station na lang po ang tuloy-tuloy na ginagawa. Pero inaabangan talaga na malapit-lapit na po ang ating inaabangan na matapos na. Dahil medyo matagal-tagal na po itong MRT7, mga kababayan. Na talagang matagal nang hinihintay, no? Ng ating mga kababayan. Nag-start pa po ito ng mga plano po ng panahon ni Noynoy Aquino at Gloria Macapagal, ERAP, at panahon na tuloy ni Duterte, at ngayon ay tuloy-tuloy na sa panahon ni PBBM. Like and comment and share. Tuloy-tuloy ang ating next station, ang eto na po, ang Batasan Station, ang next station. Yun naman ang talagang pinakamaganda dyan, no? Lahat na sana ng namumuno sa ating bansa, no, ay ituloy-tuloy lahat ng mga project ng government, no, and private partners. At ito na po yung Batasan Station. Makikita nyo right side niya papuntang House of Representatives. Yan, ito yung Sandigan Bayan, makikita ninyo. Yan, sana ang ngayon ang kumakalat na mga issue ay yung mga flood control project, dahil kasi dito itong Commonwealth na to ay binabaha na po ito. Quezon City, binabaha na rin po. Grabe mga baha ngayon sa Quezon City at sa Manila dahil sa mga flood control na mga project, no, na mga grabing project yan, mga flood control na mga kinukurakot na ihayag na po yan, no, ng mga kontraktor. Sinabi na kung sino yung mga kasabwat dito. Ang problema lang, kapag mahirap ka, automatic makukulong ka kagad. Kapag mga mayayaman ay hindi basta-basta nakukulong yan. Yan po ang isa sa mga problema sa ating bansa. I-comment nyo na below kung ano masasabi nyo dyan sa mga flood control na nangyayari at mga korupsyon na lumalaganap dito sa ating bansa. Parami ng parami ang mga korupsyon na kumakalat sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, na mga flood control project. Pero balik po tayo dito sa may MRT7, mga kababayan, at ito pinapakita na po natin. Ang next station naman po ay ito na po, natatanaw na po natin, ang Manggahan Station. Yan, makikita po ninyo, ito na po yung Manggahan Station, no? Buo na rin po ito, mga kababayan. Ayan. Ang good news pala nito, no, mga kababayan, mula dito sa Del Monte, Bulacan hanggang dito sa may SM North ay pag natapos na yan ay 34 minutes na lang ang magiging biyahe. Ayun, ng 14 station. Napakabilis na po ng magiging biyahe. Yun ang pinakamaganda doon. Yan. Ang next station naman tayo
Pagkatapos ng Manggahan Station, ayan. Ang Manggahan Station kasi katabi niya yung Market, Litex Public Market, Commonwealth Elementary School, Commonwealth High School. Yan, yung mga kalapit ng mismo ng Manggahan Station. At ang next station naman, dire-diretso po niyan. At okay naman po dito nga this area na to, medyo malawak-lawak pa po ang kalsada. Hindi pa po nagkaka-traffic dito. Yan, dire-diretso pa rin po tayo yun mga kababayan. Like and comment and share kung ano masabi niyo po dito sa ating pinupuntahan na lahat ng mga station na ating ipinapakita sa inyo. Yan. Tuloy-tuloy na po ang lahat ng mga gumagawa ng iba't ibang station mga kababayan. At ito naman po ang next station, ang Doña Carmen Station mga kababayan. Located po ito sa subdivision where station get named nearby landmark including Pure Gold North. Yan, sa Pure Gold, malapit lang po sa Pure Gold. Yan, Welcome Depot, Fairview, connected sa my Pure Gold bus. Yan, ito na po yung mismo yung Doña Carmen Station. Malapit mismo sa Pure Gold yan, bababa. Medyo tuloy-tuloy na rin po ang gumagawa dyan sa Doña Carmen Station mga kababayan. Yun ang pinaka maganda, no? Na sana lahat ng station ay talagang bilis-bilisan na po nila para mabilis na matapos. Dahil talagang inaasahan na ng ating mga kababayan. Dito po sa area na to, nagkakaroon na talaga dito ng moderate traffic kasi yung lane dito ay ano na lang talaga, umiiksi na po, no? Umikitid na po ang daanan dito. Kaya dito nag-i-start na po ng traffic dito mga kababayan. At syempre dito rin po kasi daanan ng lahat ng mga truck ng tapunan ng basura mula dyan sa may dito po dumadaan lahat papuntang Rizal. Ayan. Lahat ng truck ng basura dito na rin po kasi dumadaan. Mula Quezon City, no, 7 City ay dito po na po tinatapon lahat ng mga basura. Yan, ang ano natin yan, balita natin, no? Mula sa Manila, Caloocan, Valenzuela, lahat po, no, ng 7 City ay dito na po nagtatapon ng basura sa may Rizal. Na meron tayong video dyan, mapapanood po ninyo, pinuntahan po natin yan, na drone shot natin yan kung saan tinatapon yung mga basura ay pinuntahan natin. At yan, natatanaw na po natin ang susunod na station, ang Regalado Station, no? Malapit din po ito dito sa may Lamesa Eco Park. Yan, sa lahat ng mga gustong kung gustong pumunta sa Lamesa Dam, yan, dito na po kayo bababa sa may Regalado Avenue. Yan ang pinakamaganda. Yan, katabi po niya yung Far Eastern University, Nicanor Reyes Medical Foundation. Dito magkakalapit yan po dito. Kaya lahat sa mga nag-aaral, no? Yan, National College Business and Art. Yan. Napakarami, no? Lahat ng mga estudyante, halos karamihan dito sa may Regalado Avenue Station malapit. Kaya talagang napakaganda at mabilis ang magiging biyahe ng ating mga estudyante. Pag matapos na po ito, ang Regalado Station, ang pang-9 na station po ito. Yun, no? Yan, sa lahat ng mga gustong mamasyal sa Lamesa Eco Park, dito na po kayo bababa sa may Regalado Avenue Station. Malapit-lapit na po yan dito. Ayan. Tuloy-tuloy po ang ating paglalakbay ng ating motor. Nakikita nyo po sa left side natin, nagkakaroon na rin dyan ng moderate traffic na yan, no? Natatanaw na po natin. Yan, medyo mahaba-haba na po na traffic kasi pasok na po sila ng trabaho. Yan ang dito, no? Pag mga rush hour, ang karaniwan dito ay left side ay nagkakaroon talaga ng heavy traffic dyan papuntang EDSA. Yan po yung pinakamadadalas ng mga traffic, no?
Kaya yung pinakamaganda dito, magkakaroon na po kasi dito ng Skyway. No, ginagawa na po natin yan. Meron na po tayong update po niyan nakaraan. Panoorin nyo na lang po yung video natin dyan. Dyan po sa may Valenzuela, sinisimula na po yung 2.2 billion project ng NLEX C5 Expressway. No? Ginagawa na po yan. Dito nagkakaroon din po yung mga pag-stop over talaga. Makikita nyo naman po yan yung ating no? Kaya ito yung isa sa mga nagkakaroon talaga ng heavy traffic talaga dito. No? Kaya inaasahan talaga natin pag matapos na po ito, 34 minutes na lang po ang biyahe. Mula San Jose del Monte, Bulacan hanggang SM North. Yan ang pinaka good news. Okay naman po yung kalsada dito. Nakikita po ninyo ay espaltado. Mahirap kasi pag lubak-lubak yung daanan. Ayan. Kaya dire-diretso na po yan. At right side po tayo dito mga kababayan. Kasi pag dumidire-diretso ka, papunta na po yan Novaliches at Quirino Avenue. Dito tayo sa may SM Fairview po tayo mga kababayan. At yan, dire-diretso na rin po dyan. Dito napakarami rin po ng mga nagtatrabaho dito. Mga ang daming may mall din po dito. Yung SM Fairview, Robinson Novaliches, connected na po yan. Dami po dito. Dito sa may Lagro, yan, Regalado Highway. Yan po yung mga nasasakupan po dito sa may Mindanao Avenue Station. Ito na po yung station, Mindanao Avenue Station ng ating drone shot natin, no? Pinapakita natin sa inyo. At dire-diretso yan. Sa may pinakadulo nyo ng SM Fairview, nandiyan na po mismo yung Mindanao Avenue Station na ating ipinapakita ng ating drone shot natin. Nagkaroon lang ng problema yung ating kuha dito, no? Biglang na-stop po kasi. Yung pinaka dumiretso siya sa may Quirino Station na. Makikita nyo sa bandang dulo. Kaya kinuha na natin ang drone shot, pinakita natin sa inyo. Pero dito nagkakaroon din dito ng moderate traffic. Yan. Ito yung STI. Yan, mga nag-aaral dito. Yan, dami po kasi mga dito, no? Ng mga mga estudyante, mga nag-aaral. Talagang kinakailangan talagang matapos na po itong mga station para hindi na po mahirapan ng ating mga estudyante at napakabilis na po na magiging biyahe. Okay, dire-diretso pa rin po tayo dyan. Makikita nyo, yan, nagkakaroon ng eto may po kasi dito, may stoplight. Yan. Dito medyo makitid-kitid na po yung daanan, 2 lane na lang po ito, kaya ayan, medyo nagkakaroon talaga ng traffic dito sa area na to. Ayan, like and comment and share kung saan nakarating po yung ating video. Salamat sa ating mga viewers, subscriber. Like and comment and share po ninyo ang ating pinaka-latest update dito sa may MRT7 na ating inaabangan. Sa mga bagong pasok dyan, malapit-lapit na po yan, 2027 na po ng ating partial operation ng MRT7. Nakikita na muna po naman natin na alos karamihan ng mga station ay finish na. Kaya kayang-kaya po matapos ng 2027 ang MRT7 ng partial operation. Kasi mula dito sa may SM Fairview ay gawa na po yung station. At yung Quirino Station ay ginagawa na rin po, no? Mukhang hahabol ang Quirino Station. Ayan. Dire-diretso pa rin po tayo mga kababayan. At kitang-kita nyo sa lahat ng mga nakatira dito. Okay, dire-diretso tayo dyan. Papunta na po ito ng SM Fairview. Ito, napakalawak rin po kasi ng mall po dito, no? Magkakatabi yan. Robinson Novaliches, SM Fairview. Yan. At yung mga condo, marami rin po dito sa may SM Fairview. Isa sa mga hindi binabahay itong lugar din po dito sa area na. Natanong po rin kasi natin yung mga may nakausap po tayo nakatira dito. Yung
lugar po nila dito sa may SM Fairview ay hindi binabaha. Yan po yung pinaka-good news dyan. And i-comment nyo na below sa ating mga nakatira dito sa may SM Fairview. Okay, dire-diretso pa rin po yan na ating kuha natin. Ayan, nakita nyo, nag-cut na. Dito na po yan sa may Quirino Avenue. Quirino Highway. Ito yung Quirino Avenue Station na po. Makikita nyo sa may pinakadulo. Dito sa may Quirino Highway, ayan, malapit sa may Lagro, Pasong Puting proper, Novaliches, Quezon City. Yan yung mga ano po dito malalapit. Ito na po mismo yung Quirino Avenue Station. Gawa na rin po mismo yung station dito. Ayan, ginagawa na, malapit-lapit na rin po ito matapos. Mukhang sasabay. Kayang sumabay itong Quirino Avenue Station. Ayan, nagkakaroon lang po dito ng traffic dahil may shortcut po kasi dito palabas. Yan, yung left side dito, may daanan dyan, shortcut, na hindi ka nadadaan dito sa may Quirino Highway. Shortcut na palabas, Yan, papuntang Commonwealth. Ayan, nakikita po ninyo, ito na yung station, buo na yan, malaki-laki yan. Ayan, may mga daanan dyan. Ayan, both side po kasi yung kanilang ginagawa dito sa area na to ng station. Makikita ninyo, ito po yung aking tinutukoy. Ito yung kaliwaan dito, itong kanan. Yan, shortcut po yan papuntang Commonwealth at SM Fairview. Okay, dire-diretso pa rin po tayo. Pag malapit-lapit na po tayo, pang 11 station na po tayo mga kababayan. Yan. Dito sa Quirino Station, ayan, malapit-lapit rin po yung La Mesa Nature Reserve. Yan. Yung La Mesa Dam, malapit-lapit po dito yan. Our Lady of Fatima, yan, University. Dito na rin po yan, dito sa may right side dito. Yan, area na yan. Yan yung pinaka-landmark po dito sa area. Yung Secret Heart Subdivision, nandito na rin po yan. Kaya napakarami po ng mga tao po dito sa area na to. Talagang inaasahan talaga ng mga tao. Napakalaking ginhawa. Lalong-lalo na talagang iwas traffic ka talaga. Pag natapos na etong MRT-7. Ito, may kapulisan na tayong nagbabantay dito, Ang good news po naman kasi, yung bawat area ng lugar, meron na pong mga pulis na nagbabantay. Yun ang pinakamaganda dyan. At shoutout sa ating mga kapulisan na tuloy-tuloy na nagbabantay sa iba't ibang lugar. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay. Naka 11 station na po tayo at ito naman po ang susunod na station, yung Secret Heart Station. Yung Secret Heart Station, malapit po yan na sa MRT-7 depot. Yan. Nandito na po yung Secret Heart Village. Yan. Mga subdivision na po kasi dito sa area na to. Yan. Itong area na dito sa ating nilalakbay sa Secret Heart Station, halos karamihan dito mga subdivision naman na ng mga nakatira. Mga mayayaman na mga nakatira dito na ating makikita ng ating drone shot sa bandang unahan. Makikita nyo naman wala tayong nakikita mga squatter area dito sa area na to. Puro mga mayayaman ng mga nakatira dito. Ayan, dito gawa na rin po dito yung daanan ng release ng tren. Na-try na po kasi nila yung mga bagon. Nadala na po mismo dito sa may depot. Ayan. Ang nagiging problema talaga dito yung mga malalaking truck. Yan, yung mga bus
Dito ka rin kasi dumadaan yung mga bus na papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Okay, ngayon pa naman po kasi wala pang traffic, kaya medyo maganda-ganda ang ating dinaanan, medyo makulimlim na lang ang kalangitan, kaya mamaya mararanasan natin na uulan-ulan na. Ito ang isang mga nakikita ko lang problema dito, yung kalsada, yung medyo may lubak-lubak pang area dito, na sana maayos yun ng DPWH. Ayan, dire-diretso marapit na po lapot tayo na nating itong ating update natin. Shoutout sa ating mga viewer, subscriber. Dire-diretso na po tayo. Kapit lang. Kitang-kita dito sa area nito, okay naman po. Yung right side natin, no, yung gilid na nakikita natin, may mga basura. Ayan, no. Ayan, ang daming mga basura sa may gilid. Pero mabilis naman po yung biyahe. Lalo na pag nakamotor ka, ay mabilis ang biyahe sa lahat ng pupuntahan. Ito din sa area na to, may mga gumagawa na rin po dito. Yan. At meron tayong makikita dyan, yung mga parapet wall nila. Nandito na rin sa may pinakadulo. Yan. Kasi ginagawa na po yung pinakadulo, no? Dito sa may Quirino Highway. Dyan sa may palengke na po mismo. Yung kanilang ginagawa, no? Nakapaglatag na po sila dyan ng mga concrete girders. Ito na po yung MRT 7D po. At ang laki na po na pinaka-progress dito, mga kababayan. Ayan, nakikita na po natin, meron na po mga nabubuo ng kanilang, nandyan na po yung mga bagon, yung mga office nila. Ayan, yung mga pag nasisira yung mga bagon, ito may gawa na po mismo sa may pinakadulo. Yan, no? Ayan. Dito po yan, mga kababayan. Ito yung kabila yung La Mesa Dam. Yan, nakikita nyo, napakaraming mga puno dyan. Nakikita nyo, medyo may ambon-ambon na. Maambon na po kasi dito sa area na. Buti nakapagpalibad tayo ng drone para ipakita sa inyo na ganito na po yung pinaka-progress. Ayun, may mga daanan pa po dyan. Bakit na po? Yan, gawa na rin po yan. At nandyan yung mga bagon natin sa bandang unahan. Magkakaroon dyan mismo. Ito na po yung station, yung Secret Heart. Yan, katabi mismo dito sa may depot. Ito na po kung saan masisira yung mga bagon. Nandyan yung repair nila, station. Gawa na rin po ito. Kikita, may bubong na, oh. Lumalaki na po yung pinaka-progress dito. At ang nakita ko po dito, nakapaglatag na po sila ng mga concrete girders dito. Yung last na update pa kasi natin dito, wala pa ito eh. Konti pa lang eh. Pero ngayon, no, ang bilis na po ng pinaka-progress dito sa area na to. Yan, oh. Nakapaglatag na sila. Bali, ang gagawin na lang po nila dyan, yung daanan ng release ng tren. Pero medyo matagal-tagal pa po ito magagawa kasi meron pa po kasi problema dyan papunta sa San Jose del Monte. Yung mga right of way, yan ang po isa pa sa mga problema. Yan, 2.3 kilometers away yung pinaka sa station, no? Ayan. Nakikita po nyo ng ating drone shot natin ay ito na-connect na po nila hanggang palengke na po, no? Sa may Robinson na po itong nagawa na po mismo ng concrete na girders. At yung susunod, yung Tala Station, Pang 13 at San Jose del Monte Station. Yung Tala Station, along Quirino Highway lang po ito, Caloocan, near sa landmark North Caloocan Doctors Hospital. Yan, Dominic's Sebio College, Bangers Village, and Pangarap Village. Yan, connected po yan dito sa area na to, ang Tala Station. Okay, dire-diretso, makikita na natin. Ayan, oh, hanggang saan dulo ang kanilang mga nagawa. Ayan, oh. Kita nyo po sa pinaka-drone shot natin,
Yan. Ito yung Robinson, yung kulay pula. Yan po yan. Hanggang dito sa may palengke na po yung kanilang nalalatag ng mga concrete girders. At may mga poste na. Yon yung ating pinaka-drone shot natin dyan, no? Yan, dyan sa area. Pero banda doon papunta sa San Jose del Monte ay wala pa pong nagagawa. Dahil may problema po iyan. Yan ang ating aabangan. Pero dito ay full blast na rin po sila dito. Napakarami pong mga gumagawa dito. Ang dami po ng mga empleyado nila dito na gumagawa na po mismo. Yan, nakikita nyo medyo umambon-ambon na. Etong San Jose del Monte Station, no, mga kababayan, located po yan sa San Jose del Monte. Pinaka-landmark niya yung SM ng San Jose del Monte. Yung Muson Public Market, yung Grotto Our Lady of Lourdes, yan sa may Bulacan na yan. Yan yung pinaka-landmark mismo ng San Jose del Monte Station. Napakalaming mga population din yan, daming mga tao dyan. Kaya napakaganda pag matapos na po itong mga station. I-comment nyo na below kung ano masabi nyo po dito sa ating pinuntahan at nilakbay na napakahaba. Na kulang-kulang pong 1 oras ang biyahe natin. Pero pag natapos na po ito, ay 34 minutes na lang po ang magiging biyahe. At libo-libong ating mga kababayan ang magiginhawaan dahil 300 to 500,000 a day ang maisasakay, no? Nagtatapos na po ito. Yan, tuloy-tuloy yan. Ito na po yung pinaka-ground shot natin. Dito po nagkakaroon talaga ng moderate traffic na dito sa area na to. Dahil one lane na lang po talaga daanan dito. Kaya kailangan nakamotor ka para singit-singit ka, makakadaan ka. Pero kung pagsasakyan ka, ay nako, nakapakahirap talaga. Pumunta dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Huwag ka pupunta dito pag rush hour. Ay grabe, kawawa. Abuti ka ng 2 oras, 2 kalahating oras. Grabe. Tignan nyo naman po yung daanan dito, lubak-lubak pa. Ayan o. Ayan o, wasak-wasak o. Ay grabe. Sana maayos yan. Kasi nandito na po yung mga bus dumadaan. Yung mga truck. Laging basa po tong area na to dito. Sana maayos sa inaharap. Ayan o. Tayo dumaan sa kabila. Grabe po kasi yung traffic eh. Ayan o, kitang-kita nyo naman po. Traffic na po dito sa area na to. 1 lane na lang po talaga. Ang daanan dito, lalaking mga bus. Yan ang ating pinaka-latest update natin dito. Like and comment and share. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV. At tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar para mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na ito na po ang ginagawa ng MRT7. Medyo iba, nababagalan, natatagalan, matagal na daw po kasi ito ay hindi pa po natatapos, no? Pero ngayon inaabangan na natin 2027, malapit-lapot na po yan. Konting kembot-kembot na lang ay talagang sasakay tayo dyan. Yan o, nakikita po ninyo itong kalsada nito ay lubak-lubak po yung daanan dito. Kung dadaan ka dito sa may Quirino Highway ay grabe po daanan dito, lubak-lubak. Yan, papunta na po sa may palengke yan. Malapit na po matapos. Medyo dito umaambon-ambon na po ang lugar po dito. Kaya mamaya makikita po ninyo ito, mga nakapaglatag na sila ng mga poste. Yan na po ang malamang dito po sa may right side yung pinaka-Talas Station kasi meron na pong ginagawa eh. Pakapakita po natin sa bandang unahan. Yan o. Yan, dito nakapaglatag na po sila ng mga poste at mga concrete girders dyan.
Dire-diretso yan. Ito na po yung Robinson na aking tinutukoy. Ayan o. Dito sa tabi ng Robinson, meron pong pinaka-cover eh. Ewan po natin kung dito na po mismo yung Tala Station na gagawin. Ayan o. Ayan, dami pong mga tao dito sa lugar na to. Ayan o. Sa bandang unahan, eto puro mga poste pa lang po kanilang nalatag dito. Pakita natin kung hanggang saan dulo. Ito po yung tinutukoy ko, itong right side na to. Ayan o. Ayan. Abangan po natin kung dito nga po itatayo yung pinaka-Tala Station. Po kasi natin nakikita yung pinaka-progress dito eh. Pero dito mga poste na po. Ito yung kabila, yung pabahay ng gobyerno. Tuloy-tuloy naman po yung kanilang paglalatag ng mga concrete girders dito at pier head. Hanggang dito na lang po yung pinaka last na poste. Ayan o, grabe traffic na dito. Ang lalaki ng mga truck nandito, mga kababayan. Ayan o, mga bus. Dito medyo umaambon-ambon na, lumalakas-lakas na yung ulan. Kaya mismo nakikita yung camera natin ay naaanuhan na ng ulan. Tatamaan na. Dito wala pa pong progress dito hanggang sa may SM San Jose del Monte, Bulacan. Yan po yung ating nakita. Kasi ang may problema po dito yung right of way talaga. Kaya ganito po ang nangyayari. Comment nyo na below kung anong masabi nyo po dito sa ating pinuntahan, pinaka-latest update natin. Like and comment and share. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV. At itong ating pinaka-latest update natin dito sa may MRT7. Okay, maraming salamat sa inyong lahat dyan na lagi nang sumusuporta sa ating channel. Yan, medyo natatakpan na po yung ating camera dahil lumalakas na po ang ulan. Kailangan na natin sumilong. Pero dito, wala pa pong pinaka-progress. So, ito pagtawid ng tulay dito, ito, Bulacan na po ito. Yan. Pagtawid ng tulay, Bulacan na. Dito, wala pa pong pinaka-progress dyan. Kaya, ayan, nakikita po ninyo. Ito, mga magagandang mga bahay dito, mga subdivision na po yung mga nakatira dito sa area na to. Okay, maraming salamat sa inyo lahat dyan. And keep safe palagi and God bless po sa atin lahat.